Binuksan ng desperadang ina ang kabaong ng kanyang anak sa libing nito at ang nangyari ay nakakagulat. Nang mapag-alaman ni Elizabeth na namatay ang kanyang anak ay nanlumo talaga siya ng sobra. Ninais niya ng mga sandaling iyon na magsabi ng kanyang huling pamamaalam sa anak. Pero nang buksan niya ang kabaong ay may hindi kapani-paniwalang nangyari. Ang lahat ng mga malalapit na kaibigan at kapamilya ng anak ni Elizabeth doon ay nalulungkot at nangungulila kay Alex na maagang kinuha sa kanila. Pero ang sakit na nararamdaman ni Elizabeth ng mga oras na iyon ay di mapapantayan. Habang ang kabaong ay binababa na sa lupa ay hindi maiwasan ni Elizabeth ang maghinagpis. Inaalala niya ang masasayang sandali ng kanyang anak sa kanyang isipan. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyayari. Ang sakit na nadarama niya ay mahirap na makayanan. Ilang sandali pa ay agad siyang lumapit sa kabaong bago ito matabunan ng lupa na siyang ikinagulat ng mga naroroon. Tila hindi siya makakapayag na matabunan agad ang kanyang anak nang hindi niya ito nahahalikan sa kahuli-hulihang pagkakataon. Nais niyang mabuksan ang kabaong para muling masilayan ang kanyang anak. Pero ang mga tao doon, partikular na ang mga funeral attendants, ay sinubukan siyang pigilan. Pinapakalma siya nito at pinapahinahon. Pero si Elizabeth ay hindi nagpapigil at dito na nga nasaksihan ng lahat ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Si Elizabeth at ang kanyang anak na si Alex ay sadyang malapit na noon pa man. Siya ang nag-iisang anak lamang kaya labis siyang minamahal ng kanyang ina higit kanino man sa mundo. Si Alex ay isang mabuti at marespetong lalaki. Nagagawa niyang tumuwang sa mga gawaing bahay at isa siyang matalinong estudyante na magiging daan sana para matupad ang kanyang pangarap. Bata pa si Alex nang maulila ito sa kanyang ama na namatay dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Simula noon ay mag-isa nang pinalaki ni Elizabeth ang kanyang anak at ginawa naman niya ang lahat bilang isang ina para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Ang kanyang mga bayarin sa eskwela, sports at excursion ay laging nababayaran ng eksakto sa oras. Walang sino man ang nagsususpetsa na pinapalaki siya ng isang single mother. Bilang ganti ay ginagawa din naman ni Alex ang lahat para maipagmalaki siya ng kanyang ina. Kaya nagsikap siya at nagtutok sa kanyang pag-aaral at nang makatapos ng high school ay nabigyan na ni Alex ng malaking sorpresa ang kanyang ina. Isang full scholarship sa kolehiyo. Masayang masaya si Elizabeth para sa kanyang anak. Walang nalalaman sa paghahantungan ng lahat. Sa pagkokolehiyo ay nakilala ni Alex si Natalie. Pareho silang napasok sa kurso ng pagnenegosyo, kaya nagtagpo ang kanilang landas sa klase. Sa una pa lang ay talagang namangha na si Alex sa ganda ng dalaga, lalo na dahil sa matatamis nitong ngiti na hindi mawala-wala sa kanyang pag-iisip. Maging si Natalie ay nagkagusto rin sa kanya dahil sa kanyang katalinuhan, lawak ng pag-iisip at kabutihan ng puso. Yung tipong nagagawa pa rin nitong patawanin kahit ba napupuno ang kanyang puso ng kalungkutan. Halos isang linggo lamang ang tinagal ng kanilang pagliligawan at naging magkasintahan na sila simula noon. Maging si Alex ay napapahanga sa katalinuhan ni Natalie. Banding na nilang dalawa ang mag-usap patungkol sa malalalim na mga bagay na nais nilang matutunan mula sa business, engineering hanggang sa philosophy. Sa saya ng pagsasama ng dalawa ay marami na ang naniniwala na mauuwi din sila sa pagpapakasal. Sa huling taon ng pagkokolehiyo ay ganap nang ipinakilala ni Alex sa kanyang ina, si Natalie. Natuwa din naman si Elizabeth nang makilala si Natalie dahil agad niyang nagustuhan ang pag-uugali nito at pakikisama. Dahilan para maging malapit si Elizabeth kay Natalie na siyang ikinatuwa naman ni Alex. Napakaswerte niya umano na magkasama ang dalawang babae niyang minamahal. Ang magkasintahan ay nagbabalak bumuo ng negosyo na sinuportahan naman ni Elizabeth na tumulong pa sa dalawa para ito ay masimulan agad-agad. Gayunpaman ang lahat ay nagbago nang biglang dumating si Matt sa eksena na mabilis namang naging kaibigan ng dalawa. Nang matinig ng dalawa ang idea ni Matt sa negosyo ay agad nila itong isinali. Matagal nang nangangarap si Matt na magkaroon ng sarili niyang kumpanya. At alam niyang si Alex at Natalie ang dalawa sa iilang taong pwedeng makatulong sa kanya. Para matupad ang kanyang pangarap ay mabilis niyang kinumbinsi si Alex at si Natalie. Sinabi niya na makakatulong sila para makabuo ng isang matagumpay na kumpanya na siyang maglalaan sa kanila ng magandang buhay.
Nagdadalawang isip si Alex nung una, kahit pa si Matt ay kanya ng mabuting kaibigan. Nag-aalinlangan kasi si Alex kung magiging maayos bang business partner si Matt kung sakali. Pero nang dahil kay Nathalie na siyang nakisuyo sa kanya, ay agad na rin siyang sumang-ayon. At kalaunan nga ay sadyang napahanga si Alex sa kakaibang husay at talento ni Matt, lalo na sa mga malalalim na kaalaman nito sa industriya ng teknolohiya. At siya ang naging responsable sa software ng kumpanya at sadyang magaling siya sa ganoong paraan. Ang kanilang produkto ay mabilis nagkaroon ng high demand at sa katagalan nga ay naging matagumpay. Si Alex, Nathalie at Matt ay nagagawa ng kumita ngayon ng maraming pera hanggang sa marami ng bagay ang naging mali. Si Matt ay hindi na nakontento. Humantong ang kanyang pagiging mga manipula at maling pag-aambisyon. Sa pagkakataon na rin ito nakapagsimula si Matt na magdulot ng ilang problema. Nang simulan niyang magkaroon ng pagbabago sa estruktura ng kumpanya, nagagawa na rin ni Matt na magdesisyon sa kumpanya nang hindi nakikipag-usap kina Alex at Nathalie. Ang isa pang problema ay nagsimula na rin si Matt na landiin si Nathalie. Ang malaking pagbabagong ito ay hindi naging komportable kay Alex. Nainis niyang makipag-usap kay Matt tungkol sa kanyang ugali. Pero wala namang ibang naisasagot si Matt kundi ginagawa niya lamang ang anumang makakapagpabuti sa kumpanya. Si Nathalie naman ay sinabihan pa si Alex na baka nahihibang lamang ito at masyadong nag-iisip. Pero si Alex ay hindi naniniwala. Ramdam ni Alex na may isang bagay kay Matt na mali na kailangan niyang malaman. Kaya pinagsisisihan niya rin ang araw na yun kung kailan isinama niya si Matt sa kanilang negosyo. Di kalaunan, si Matt ay nagsimula ng makipagtalo kay Alex patungkol sa dapat na maging direksyon ng kumpanya. Nais ni Matt na magbenta ng mababang kalidad na bersyon ng kanilang produkto pero umano sa mas malaking kita, pero mahigpit na itong tinutulan ni Alex. Ang problema ay mabilis na lumaki na nagresulta sa hindi pagkakaunawaan hanggang sa ang magpartner sa negosyo ay unti-unti nang nasisira. Masakit para kay Alex na waring nagiging malapit na si Nathalie kay Matt kaysa sa kanya. Pinagkakatiwalaan niya ito ng sobra dati, pero ngayon ay hindi na niya masabi ang totoo nitong nararamdaman. Sinubukan naman ni Alex na makipag-usap, pero sinabi ni Nathalie na wala namang namamagitan sa kanila ni Matt. Pero hindi naniniwala si Alex. Ramdam niya na may itinatago silang sekreto. Galit ang siyang nangibabaw kay Alex sa pag-iisip na tinatraidor siya ng kanyang kasintahan at kaibigan. Natatakot siyang maitsapwera sa kumpanya at natatakot din para kay Nathalie dahil parang hindi nito malaman ang kanyang dapat gawin hanggang sa isang trahedya ang nangyari. Naganap ito nang si Alex ay naglalakad na noong mag-isa papauwi galing sa trabaho. Hinarang siya at inatake ng isang grupo ng kalalakihan. Sinubukan nilang nakawan si Alex pero wala naman silang nakuha na kahit magkano. Sa pagkainis sa mga kalalakihan na yon ay mas ginulpi pa nila si Alex hanggang sa mawala nito ng malay. At isang napadaang babae nga ang nakakita kay Alex na nakaratay sa lupa kinaumagahan. Sabay tawag agad sa 911. Agad na nadala si Alex sa hospital kung saan nagamot agad ang kanyang pinsala at nang malaman ni Elizabeth ang nangyari ay nanlumo siya ng sobra. Napahinto siya sa kanyang ginagawa at nagmamadali ng pumunta ng hospital. Maayos naman na ang mga pinsalang natamo ni Alex pero kinakailangan pa rin niyang manatili sa hospital ng ilang linggo para sa tuluyan niyang pagpapagaling. At pagkalabas niya ng hospital ay umuwi na si Alex at nananatili na lamang sa piling ng kanyang ina. Maayos na ang pisikal na katawan ni Alex pero masyado siyang nahihirapan sa emosyonal na paraan. Nade-depress na siya at nababagabag ng sobra. Wala siyang kinitang kahit sino maging ang kanyang kasintahan na si Nathalie. Mas pinili niyang ubusin ang kanyang oras ng mag-isa sa kwarto. Sinubukan naman din ni Elizabeth na magtanong sa anak kung ano ba talaga ang nangyari. Pero ayaw nang magsalita o alalahanin pa ni Alex ang nangyaring pag-atake sa kanya. Ang nais niya lamang sana ay makalimot at makabangong muli kahit na hindi ito ganun kadali. Lalo't ang nangyari sa kanya ay tila nag-iwan ng marka sa kanyang buong pagkatao. Nagsimula na siyang itulak palayo ang malalapit na tao sa kanya kasama na rin ang kanyang ina. Ayaw niyang makibilang muna sa kahit sino. At ang tanging nais lamang niya ay mapag-isa
Si Elizabeth ay masyadong nag-aalala para sa kanyang anak, kaya agad siyang kumalap ng profesional para mahinga ng tulong. Nilisan na rin ni Alex ang kanyang team, tumanggi na sa ilang investors, huminto na sa paglalabas ng bagong produkto at lumipat na lamang sa ibang apartment kung saan siya lamang ang naninirahan. Si Elizabeth naman ay nag-aalala ng labis sa anak. Wala naman itong magawa dahil hindi siya nito sinasagot, maging ang mga tawag ay nagagawa ng baliwalain ni Alex. Nababagabag si Elizabeth ng sobra, kaya naisipan niyang bisitahin si Alex sa kanyang apartment pero nabungaran niyang nakalak ito. Tumawag siya ng malakas para tawagin ang kanyang anak pero wala siyang pagtugon na naririnig. Nang tawagan ni Elizabeth si Matt at si Natalie ay wala din silang nalalaman sa kinaroroonan ni Alex. Ramdam na ni Elizabeth na may mali at dapat niya yung malaman kaya agad niyang inireport si Alex sa mga otoridad bilang missing person. Nag-imbestiga ang mga pulis pero wala silang makitang kahit na ano para matukoy kung nasaan si Alex. Dito na mas nag-alala pa si Elizabeth hanggang sa dumating ang pinakamalungkot na bahagi ng kanyang buhay. Ilang araw makalipas ay nakatanggap ng tawag si Elizabeth mula sa hospital para sabihin ang isang nakakagulat na balita. Si Alex ay natagpuan na lamang na walang buhay kaya't nanlumo si Elizabeth ng sobra. Agad siyang nanakbo papunta sa hospital na yon para makita ang katawan ng kanyang anak. Pagkarating doon ay napaiyak na si Elizabeth ng labis, hindi makapaniwala sa kanyang nabungaran. Ayon sa nagdala kay Alex sa hospital ng mga taong naawa lamang at napadaan ay hindi na humihinga si Alex ng kanilang abutan habang nakaratay sa lupa. Wala na rin itong pulso at sa hospital na kumpirmang patay na talaga ito. Maigi na lamang at nasa bulsa pa ni Alex noon ang kanyang phone, dahilan para makakuha ang doktor ng kontak kung sino ang nararapat nilang tawagan. Sinisisi ni Elizabeth ang kanyang sarili sa nangyari na para bang nabigo siya sa kanyang tungkulin bilang ina. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho na hindi na niya naiisip ang mabuhay nang wala ang kanyang anak. Ang kanyang anak na minahal at iningatan ay bigla na lamang inilayo sa kanya ng tadhana. Isinaayos ni Elizabeth ang lahat ng kailangan para sa libing kahit pa nagdaramdam pa rin ito at naiiyak ng labis. Naging katulong din ng matanda sina Matt at Natalie sa pag-aasikaso. Sa susunod na araw na gagawin ang seremonya, ang simbahan ng araw na yon ay pinuntahan ng mga malalapit na kaibigan ni Alex. Dala ang lungkot na hindi nila maikubli. Dito na nabahala nang bigla si Elizabeth at napaisip kung talaga bang patay ang kanyang anak kagaya ng inaakala ng lahat. Masyado kasing naging mabilis ang pangyayari kaya nang ibinaba na ang kabaong sa lupa ay bigla na lamang tumindig si Elizabeth para malapitan ang kabaong na ikinataka naman ng lahat. Pagkabukas ni Elizabeth ng kabaong ay nasilayan niya ang katawan ng kanyang anak, namumutla at wala ng buhay. Pero may biglang napuna si Elizabeth. Ito ay ang tila pagbaba at taas ng dibdib ni Alex. Indikasyon ng kanyang mababaw na paghinga kung sakali. Agad napasigaw ang matanda ng buhay ang aking anak habang nagluluksa doon at agad na ring lumapit sa kabaong. Sila ang nagtulong-tulong para mailabas si Alex ng kabaong at maihigang maingat sa lupa. Wala pa sa malay si Alex pero marahan itong nakakahinga. Ang lahat ay nasindak at nasorpresa. Dito na mas naipababawan ni Elizabeth ang pagtataka kung paanong nailibing ng buhay ang kanyang anak. Napuna din niya sa libing ang pagkawala ni Natalie at Matt. Kahit pa silang dalawa ang halos nagplano at nag-asikaso ng lahat. Masyadong malapit ang tatlo na hindi lamang magkakaibigan kundi magkakapartner na rin sa negosyo. Kaya't imposible sa kanila na hindi makapunta sa huling pagkakataon kung kailan sila kailangan ni Alex. Ramdam ni Elizabeth na may hindi tama at may kinalaman ng dalawa sa matagal na pagkawala ni Alex noon pero wala silang ginagawa. Masaya si Elizabeth na malamang buhay pa ang kanyang anak pero ang saya na yon ay napalitan ng galit nang may makapagsabi sa kanya kung ano talaga ang nangyari. Nang araw na yon umano bago matagpuan si Alex na walang malay sa gilid ng kalsada, ang tatlong magkakapartner ay nagkausap pa umano para mapag-aralan pa ang pagpapalago ng kanilang kumpanya.
Pero iniisip umano ng dalawa na humihila pababa sa kumpanya ay walang iba kundi si Alex dahil sa kanyang hindi magandang ginagawa. At ang pinakiusap ng dalawa sa kanya ay ang ibenta nito ang kanyang shares sa kanila. At ang komprontasyon na yon ay nauwi sa pagtatalo. Dito na napagdesisyonan ni Alex na lisanin na ng tuluyan ang pakikisama sa dalawa at sinabing hindi niya sila kailangan. Sa lalim ng pag-iisip ni Alex ay hindi na niya ito nakayanan. Dala na rin ng matindi pa niyang pinagdadaanan. Nawalan siya ng malay at nakaratay sa gilid ng kalsada. Napag-alaman na lamang isang buwan bago ang nangyari, si Matt at Natalie ay nalapitan pa ng isang investor na nagnanais bilhin ang kumpanya kapalit ng napakalaking halaga. Ang nag-iisang problema lang ay si Alex ang siyang may karapatan sa halos lahat ng rights ng kumpanya. At dahil magiging sagabal si Alex sa pagbebenta, lalo't alam nilang hindi ito papayag, ay kinakailangan nilang ialis ito sa larawan. Ang dalawa ay nagde-date at niloloko si Alex ng talikuran. Ay nagsasagawa ng isang plano. Isa na nga dito ay ang pag-uupas sa mga grupo ng kalalakihan para gulpihin ng todo si Alex. Ito ay para mampanatili si Alex sa hospital habang sinusubukan nilang manipulahin ang lahat. Pero nang nagising si Alex at agad nang nagsospetsya ay nagawa nilang masigitan ang kanilang plano. Ang huling plano ay ang hulihin si Alex nang tuluyan na itong mawala sa eksena. Sinadya nilang lagyan ng gamot ang tsaa na iniinom ni Alex sa kanyang opisina na biglang makapagpabagal sa kanyang heart rate kung saan inabutan na nga ito ng paninikip ng dibdib at pagkahilo sa kalsada. Sa hospital ay kinumpirma siyang patay dahil sa sandaling paghinto at pagtibok ng kanyang puso. At dahil alam ng dalawa na hindi na magtatagal ang bisa ng gamot ay nagmadali na silang nagpresenta para maisaayos agad ang libing. Si Alex ay halos mailibing na ng buhay nang dahil sa kasakiman ni Matt at Natalie. Nang matunugan ng dalawa na nakaligtas si Alex ay agad silang gumawa ng paraan para makabiyahe pa ibang bansa. Pero naging huli na ang lahat. Silang dalawa ay nakasuhan ng attempted murder at nasentensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Hanggang ngayon ay hindi mapaniwalaan ni Alex na magagawa ng babaeng kanyang minahal na wakasan ang kanyang buhay ng dahil sa pera. Si Elizabeth naman ang naging daan para mas gumaling ang kanyang anak at gamit ang idea nito ay napalawig niya ng mag-isa ang kumpanya at ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat ni Alex sa kanyang ina at wala nang iba pa.